Nakakuha ng bilyon-bilyon pisong investment commitment si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang state visit sa Japan. Nakasalamuha rin ng Pangulo at ni First Lady Lisa Marcos ang Emperor at Empress sa Imperial Palace. At mula sa Tokyo, Japan, saksi live si Ivan Mayrina. Ivan? Via 3.4 billion pesos katumbas ng 3.4 billion US dollars katumbas ng 210 billion pesos ang ibinunga ng roundtable discussion na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga nangungunang Japanese business leaders. Sa gitna ng kasalukuyang hamon ng global economy, partikular ang krisis sa enerhiya at pagkadiskaril ng mga supply chain, lubhang mahalaga ayon sa Pangulo na lalong palakasin ang ugnayan pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Ang dalawang sektor na magiging engines of growth, ika nga, ang kalakalan at turismo. Kaya katabi ng Pangulo sila Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Tourism Secretary Dita Angara Matay na dating trade representative ng Pilipinas sa Japan. Ibinida ng Pangulo ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at nangako ng patuloy na modernisasyon, institutional efficiency at pangmatagalang investment stability. Samantala, bago yan, nagkaroon ng state call ang Pangulo sa Imperial Castle at sinulubong sila ng First Lady ni Emperor Naruhito at Empress Masako. Si Emperor Naruhito at Empress Masako mismo ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace sa Tokyo, Japan para sa kanilang state call kaninang umaga. Sa welcome ceremony, unang tinugtog ang pambansang awit ng Pilipinas na sinundan ng pambansang awit ng Japan. Naroon ang mga miyembro ng gabinete at ilang matataas na opisyal ng Japan, kabilang si Prime Minister Takaichi Sanae. Nagtagal na ilang minuto ang pag-uusap ng Emperor at Empress at ng first couple, pero hindi ito isinapubliko alinsunod sa protocol. Si dating Pangulong Noynoy Aquino, huling Philippine President na nabigyan ng ganitong paanyaya ng Emperor ng Japan noong 2015. Pag ang isang head of state ay inimbita ng Emperor and Empress, I think this is the highest regard and undertaking for any head of state para maimbitahan. Ngayong hapon naman, bumisita ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Bukod pa yan sa talumpati ng Pangulo sa joint session ng National Diet o ang mababa't mataas sa kapulungan ng Kongreso ng Japan. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng mga matibay at maaasahang alyansa. We meet at a time of profound transformation in the international system. Across regions, we see increasing geopolitical tensions, disruptions in supply chains, and mounting pressures on the rules-based international order. In such an environment, the importance of trusted partnerships that are anchored in shared values, mutual respect, and an adherence to international law has never been more evident. Bagamat maraming larangan ng kooperasyon ang nais pagtingin ng Pilipinas at Japan sa state visit na ito, ang usapin sa maritime security ang isa sa mga pangunahing nais bigyan diin. Inihalimbawa niya ang naging epekto ng gyera sa Middle East na nakadiskaril sa malayang paglalayag sa mahalagang rutang pandagat. Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability. Kinilala at pinasalamatan din ng Pangulo ang tulong at suporta ng Japan sa Pilipinas para sa mga proyektong pang-infrastruktura at ekonomiya. Hindi mapapantayan, ayon sa Pangulo, ang lawak at kalidad ng development assistance at pamumuhunan ng Japan para sa pangmatagalang kaunlaran ng bansa. Binanggitin ang papel ng mahigit 300,000 Pilipinong nasa Japan. Ang kapakanan ng mga Pinoy sa Japan ay isa sa mga nais isulong ng Pangulo sa kanyang pulong sa Prime Minister bukas. Pia, naganap din ngayong gabi ang state banquet o ang salo-salo na inihanda ng Emperor at Empress ng Japan para sa first couple at sa Philippine delegation. Bukas naman, makakausap one-on-one ng Pangulo si Japanese Prime Minister Takaichi Sanae at nakatakda ring magtalumpati ang Pangulo sa joint session ng National Diet o yung mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ng Japan. Live mula sa Tokyo, Japan, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.